Ang no-pop ba ay isang coup o hindi? Well, yes and no. Makinig kang mabuti dahil ito ang natutunan ko. Bakit kailangan ito pag-usapan, Bro April? Kabastusan 'yan. Well, lahat ng tao nagma-masturbate, lahat tayo may kahalayan na isang realidad na hindi sinasabi ng mga tao. Dahil yung iba ayaw pag-usapan kasi nahihiya, yung iba paimbabaw na lang na di daw sila nagjajakol. Well, di ako naniniwala na ang nakakainis lang na madaming video dito sa YouTube na nagpa-practice daw sila ng pagpipigil sa pagjajakol. Well, at hindi ako naniniwala at well, nakakainis, paimbabaw lang na lang 'yan. Kaya basta't may content lang sa YouTube. Pero yung totoo, mahirap pigilan ng kahalayan. Nawawala lang ito kapag pinakain mo ito. Di daw sila nagjajakol. Well, imposible, 'di ba matatawa ka? Kasi ang sagot ko ay kasalanan ba sa Diyos ang pagjajakol, Bro April, o hindi? Well, ito ang sagot ko, puwedeng oo at puwede rin hindi sa mga ganitong senaryo at ang sandata ko para ma-counter ito ay iniisip ko na lang ang Diyos ay pag-ibig, ang kabutihan niya walang hanggan at ang Diyos ang nakakaalam ng ating puso. Kaya makapangyarihan ng Diyos na patawarin ka kasi sa Diyos naman tayo lahat nagkakasala kahit magkasala tayo sa ibang tao. Kasi utos ng Diyos na huwag kang mangangalunya at umiwas sa pakikiapid. Ang Diyos ang nakakaalam kung sinasadya mo ba o hindi. Maaring natukso ka dahil na-traitor ka ng iyong katawan na ayaw mo pero gusto mo kasi masarap sa laman ng tukso. Ito ang talata na ma-counter dyan kung espiritual ang papag-usapan. Ikalawang Tesalonica 1:6-7. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ang nakapighatian ang pumipighati sa inyo at kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagkakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kaya na kasama ng mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Nakakaramdam tayo ng kapighatian kapag natukso tayo ng kaaway na manood ng bold. Pero huwag kang mag-alala kasi ang Diyos ang gaganti dahil pinighati ka ng mga demonyo na nanukso sa iyo. Inaamin ko sa sarili ko na nagsisisi at umiyak sa Diyos at humihingi ng tawad kasi nakanood ako ng bold. Mapapatawad pa kaya ako, makakaawit pa kaya ako sa Diyos kasi 'pag choir ka dapat malinis ang puso mo bago ka umawit sa Diyos. It sounds so funny sa hindi sumasampalataya. Sabi s Sabi sa akin, "Ano ba 'yan Bro April, nanonood ka lang ng bold, isip mo parang malaking kasalanan na, para kang nang-rape ng babae." Eh, hindi naman. Well, I take the commandments of God seriously. Seryoso ang Diyos 'pag sinabi niyang, "Huwag kang titingin sa babae na taglay ay nagkakasala ka na ng pangangalunya." Mateo 5:28. Ang nakakainis lang may mga tao paimbabaw, di daw sila nanonood ng bold, mabait daw sila. Ito ang sabi ni Brad Pitt, "Ang taong bait-baitan mapupunta sa langit-langitan." Magpakatotoo lang tayo mga kapatid, kung nagkasala ka ng pakikiapid, pangangalunya, it's better na magpakonsulta ka sa mga manggagawa sa iglesia. Kasi panahon pa ni Moises ganito ang gagawin at ganito rin ang gagawin nating sa panahon ng Kristiyano. Lahat ng utos ng Diyos susundin, pati utos sa lumang tipan. Sinabi na yan ni Kuya Daniel na di lang kayo nakikinig ng mabuti. Sinabi ni Kristo na saaban ninyo mga eskriba, mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena at ng anis at ng komino at iyong pinababayaan di ginagawa ang dilihi at katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya dadapwat. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag bayaang di gawin niyong iba. 'Di ba 'pag sinabi ng Diyos na gawin lahat ng kautusan dapat sundin. Kaya
pati kay Moises kasi sa panahon nating mga Kristiyano, utos ni Kristo na tumingin ka pa lang sa babae na taglay ang masamang hangad nagkakasala ka na. Pero sa panahon ni Moises, hinding-hindi ka magkakasala 'pag hindi mo sinipingan ng babae ng asawa ng iyong kapwa. Actually, sa panahon ni Kristo mas mahirap sa 'di sumasampalataya kasi gusto ni Kristo malinis ang puso. Puso pa lang kalunyero ka kasi sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, pangangalunya, pakikiapid. Mateo 15:19. At inaamin ko rin na nagkakasala ako, inaamin ko rin na nanonood ako ng ball noong nasa choir ako. Kailangan kong ipahayag ito sa pamamagitan ng mga manggagawa para makasunod ako sa Diyos. Kaya bago ko bumalik sa choir, kailangan handa ang puso ko na walang laban sa Diyos para magsanay ako ng mabuting budhi sa puso. Kasi di nalulugod ang Diyos kung aawit tayong may patagong kasalanan sa puso. Mag-assess tayo kung marumi ba ang puso nyo o hindi. Kayo-kayo ang nakakaalam sa sarili ninyong puso at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong puso. Kaya pahatol tayo sa Diyos, magpakonsulta ka sa manggagawa kasi ang mga manggagawa kasangkapan niya ng Diyos. Magpakumbaba tayo, aminin natin na makasalanan tayo at talikuran natin ang panonood ng bold mga kapatid. Masamang espiritu yan. Lalo kang sasama ng sasama kung paulit-ulit mo yung ginagawa. Mamalasin ka kasi pag may patago kang kasalanan at choir ka, laging palpak at di maganda ang resulta kasi wala kang pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, aaminin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos Ama, "Nagkasala po ko, humingi po ako ng tawad, nakanood po ako ng mahalay. Hiling ko po sana wag niyo po akong papaalisin sa choir, maging kalugod-lugod pa rin sa iyo ang aking pag-awit. Kahit di man ako karapat-dapat umawit, naniniwala po ako, Diyos kang mahabagin, maawa ka po. Aaminin ko po sa manggagawa ko, suspindido man ako o hindi na po ako makaawit. Sana po maawa po kayo sa pangalan po ng iyong bugtong na anak. Amen." Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay nagtatamo ng kaawahan. Ipahayag natin sa worker kung nakapanood tayo ng mga mahalay, mga kapatid. Ako na po ang magiging halimbawa ninyo. Ako na ang nawala sa choir dahil sa kasalanang pakikiapid. Ano ba yan Bro April? Para kang nang-rape or something. Bakit parang ang bigat ng kasalanan mo? Well, ito ang sabi ng Diyos. Matakot ka sa Diyos. Lahat ang utos gagampanin lahat. Sinabi niya ni Bro Eli, maniwala kayo. Actually, pag-amin mo sa manggagawa, ganito ang katwiran doon. Mabinanggit na yan ni Kuya Daniel na di pa rin yun naunawa na ginagaya ko lang siya. Mababasa sa Deuteronomio 21:28. This is Deuteronomio 21:18-21. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapaghimaksik na anak na ayaw makinig ang tinig ng kanyang ama o tinig ng kanyang ina, bagamat kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ang kanyang mga ama at ng kanya ng kanyang ama ba yan? At ng kanyang ina at dadalhin sa matanda ng kanyang bayan at sa pintuang bayan kanyang at kanilang sasabihin sa mga matanda sa sa kanyang bayan, "Itong aming anak ay may matigas na loob at mapaghimaksik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig at siya'y may masamang pamumuhay at naglalasing. Babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki ng kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at marinig ng buong Israel at matatakot. Sa panahon ni Moises, babatuhin na hanggang sa mamatay. Sa panahon ni Kristo, puso na ikaw ang mananagot. Anyway, mahirap ito sa hindi sumasampalataya. Pag sinabi ng Diyos, totoo, yun. Kung sinabi ni Kristo,
hindi ka niya kilala, hindi ka niya kilala. At alam mo na kung saan mapupunta kung di ka kilala ni Kristo. Matakot kayo sa Diyos. Bro April, di ko kaya pigilin paano ako makaiwas sa tukso. Santiago 1:12 at Korinto 10:13. Mapalad ang mga taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya ay siya'y tatanggap ng puto ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao. Dadapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng hinggit ninyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Actually, matitiis mo yan, brothers and sisters. May exit. Kaso, may mga tao bulag-bulagan sa exit. Kaya kaya mo yan. Kasi pag sinabi mo hindi mo kaya, di ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Binabasa ko lang naman at alam na alam mo na ang gagawin. Stop yapping. So, ito ang sagot na nais ninyong malaman ng diretsahan. Kasalanan ba ang pagmamasturbate? Yes and no. Oo, kasalanan ito kung di kalooban ng Diyos na manonood ka pa ng porn, magmamasturbate. Hindi ito kasalanan kung walang corn na nagmamasturbate ka. Oo, kasalanan ito kung na-addict ka dito at kahit wala pang corn, ma-addict ka naman dito. Manonood ka pa rin ng corn yan, matutokso ka, maniwala ka. Hindi ito kasalanan kung ginagawa mo ito in moderation. Hindi sobra na at hindi rin magpipigil ka kung di mo kaya. Hindi sobra na hindi ka magpipigil ng hindi mo kaya. Alright. Kasalanan nito kung paimbabaw na magmamapuri ka na hindi ka nanonood ng corn pero ikaw mismo ginagawa mo ito. Hindi ito kasalanan kung paminsan-minsan mo lang ito ginagawa. Ginagawa mo lang ito kung libog ka. Ganito, payo sa akin ng manggagawa kung paano ang tao kumakain na uhaw. Bilang tao, kailangan din natin nag-masturbate paminsan-minsan. Gayon din ang babae. Meron tayo lahat mga tao na may kahalayan. Kaya kailangan ng kahalayan para dumami ang tao. Kaya pinapag-asawa ang tao kasi alam ng tao na mamamatay siya. Kaya minamana ng anak ang anuman sa magulang pagpatay na ang magulang. Kaya pinapag-asawa ng Diyos ang tao kasi lahat ng tao mamamatay. Ibig sabihin wala tayong kabuluhan dito sa mundo. Galing lang tayo sa alabok kaya pag nagkasala tayo, naalabok lamang. Inaalala tayo ng Diyos na tayo ay alabok lamang. Awit 103:14 sapagkat nalalaman niya na ang ating anyo ay at sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo alabok. Kaya always mapagpatawad ng Diyos, kaya aminin mo sa pamamagitan ng serban kung nagkasala ka sa panonood ng bold. Lalo na kung choir ka dito sa MCGI. Pag hindi mo inamin, I'm sorry to say this, hindi yan kalugod-lugod sa Diyos kung hindi mo aaminin. Ganito ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling mahalay. Baka sabihin nyo, Bro April, sa Diyos ko ipapahayag ang kasalanan ko. Well, mas ikabubuti ko is konsulta mo yan sa manggagawa para matakot ka na wag mo nang ulitin. Kasi pag sinabi mo na pag di mo sinabi, I'm sorry to say this, ulitin mo yan. At pag di mo sinabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Ikalawa, ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Kaya ipakita mo na mahal mo ang Diyos. Ipakilala mo sa servant na kapwa mo ng pagmamahal mo sa iyong sarili para maligtas ka. Kasi mahal mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, maawa ang servant kasi lalaki din ang servant. Paniwala ko kung ang servant walang asawa, mas maiintindihan niya yon kasi wala din akong asawa. Ano ang gagawin ko?
Parehas lang tayo nagtitiis, tayong mga servant na walang asawa. Pero 'wag lang natin sadyain na lumabag sa Diyos. Lahat naman tayo nagkakasala, eh, di magpatawaran. Kung may asawa ka o girlfriend, magpasalamat ka sa Diyos kasi kung may kahalayan kang asawa mo naglilingkod sa'yo. Kaya magtapat tayo sa asawa, lingap ng Diyos 'yan. So kasalanan ba mag-masturbate? Sagot ko, both oo at hindi. Ganito, isipin na na lang na 'yan ay lesser evil, masama pero maliit lang. Kasi ganito, pagkatapos ko mag-jakol, pagkatapos na tiyempuhan na may gawain sa MCGI, nasayang lang ang lakas ko at 'di ako nakatindig sa harap bilang choir. Nangangalay ako sa pagod. Yes, siguro alam niyo na ang sikreto ko at pahiyang-pahiya na talaga ako sa MCGI. May nais ituro ang Diyos at alam ko na ako lang ang gawin ang, hmm, excuse me, na ako lang ang, gawin bilang tungkulin na magpakita ng halimbawa. Well, ako na po ang napahiya at ako na ang masama kasi siguro naintindihan ko kung bakit ayaw ng tao si Kristo. Kasi si Kristo hindi tinanggap ng tao at nasaktan si Kristo kasi di siya tinanggap ng tao. At naintindihan ko na tao si Kristo kasi naintindihan ko at mali pala. At di naintindihan ng tao si Kristo kasi nakaka-relate ako kay Kristo kasi halos parehas kami ng personality. INFJ siya, INFJ din ako ayon sa 16 personality. Di ako si Kristo ay nasa langit. Ako lang ay sulat na halimbawa ni Kristo. Kung paanong si Kristo nagbata, ganon din tayo mga Kristiyano. Si Kristo ay lalaki. Sa lahat ng paraan tinukso ang ating Panginoong Hesus at sa lahat ng paraan kasama ang babae doon. At tinukso din ako sa babae kaya malaking kabanalan na dapat ko sundin kung paano si Kristo walang asawa. Ako din ba walang asawa? Kaya malaking pagbabata ang aking titiisin. Mateo 24:13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mga kapatid, tulungan niyo ako. Mga babae, magdamit kayo na mahinhin, ganon din yung mga lalaki. At di ko kaya na ako mag-isa, maawa po kayo sa akin. Dakilang tungkulin po ito na nasa akin. Patawarin niyo po ako kung masyado ko seryoso sa gampaning ito. Inaamin ko na mahirap ito, pero hindi hindi po ito mahirap kapag kasama ang Diyos. May Diyos, mas malaki ang Diyos sa lahat ng problema. So, more videos to come, waral time with God willing. So, looks master your potential. It's not over until you win your crush. Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, ibibigay ko na ang free full course. 1 hour sa video na iyan, malalaman mo lahat ng information about looks maxing. Kung paano ka naman magkaroon ng girlfriend, meron din akong free full course. Doon i-discuss ko ang information sa looks maxing in-depth explanation. Sa mga gustong kumita ng pera online, may course din ako at kung paano gawin ang animation ko, may tutorial ako dito sa CapCut kung paano ko ginawa. Lahat ng free full course ko ay mapapanood mo sa YouTube channel ko. Paklik na lang sa bio ko, libre lang yan, hindi ako magpapabayad. And see you there.